Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon sa araw na ito, sa linggong ito, sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ngayong pong ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At kung mapapansin po natin, mga 2 linggo na lamang ho mula ngayon ay patapos na naman po ang kalendaryo ng simbahan dahil magsisimula naman ho ang panahon ng Adbyento. Kaya nga, kung dumarating tayo sa mga oras na ito, mapapansin natin na ang ating mga pagbasa ay nagpapatungkol sa katapusan. Ang ating mga ebanghelyo ay nagpapatungkol sa paghahanda. Kaya nga sa ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, si Jesus ay nagbahagi ng isang talinghaga. Talinghaga patungkol sa 10 dalaga. At paano pinakita ni Jesus ang talinghagang ito? Doon sa 10 dalaga, merong 5 matatalino at merong 5 hangal. At tandaan natin, doon sa talinghaga, ang 10 dalaga ay mga abay sa kasal. Naniniwala naman po ako na karamihan sa atin dito ay naanyayahan na po sa isang kasalan. Tama po ba? Gaano ho ba tumatagal ang kasal dito sa Pilipinas? Kasama na ho yung reception. Minsan 5 oras. O sabihin natin, 1 buong araw. Pero para sa mga Hudyo po, ang kasalan ay hindi lamang 1 araw. Hindi nga lang 2, hindi lamang 3. Para sa mga Hudyo, ang kasalan umaabot ng 7 araw. Ganoon kahaba. Kaya nga mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, yung 10 dalaga nakatulog na. Dahil sa kanilang kahihintay. Pero, bakit ho kaya tinawag na matalino? Bakit tinawag na wais or wise ng ating pong Jesus Nazareno ang 5 dalaga? Ano po ba ang pagiging matalino o ang pagiging marunong? Mga kapatid, 3 bagay po ang pagninilayan natin sa umagang ito. Una, ang tunay na matalino o ang tunay na marunong, alam ang kanyang prioridad sa buhay. Magandang tanungin sa buhay natin sa mga oras na ito, ano ba ang prioridad ko sa buhay ko? Mga kapatid, marahil may mga ama na nandito, dumadalo ng misang ito. Mga tatay, ano ba ang prioridad ng isang ama? Ano ba? Magsugal? Mambabae? Di ba ang prioridad ng isang ama ay tustusan ng pangangailangan ng kanyang pamilya? Ang mga nanay, ano po ba ang prioridad ng isang nanay? Ano po? Magmarites? Hindi ho. No? Magbingo? Magtong-its? Hindi. Di ba ang prioridad ng isang nanay ay alagaan yung kanyang pamilya? Ang mga anak, ano po bang responsibilidad? Magbulakbol? Maging pasaway? Hindi. Di ba ang isang anak, ang prioridad niya sa kanilang buhay ay maging mabuting anak, maging responsabling anak, maging mapagmahaling anak? May mga estudyante po na nandito ngayon. Ano po ba ang responsibilidad ng isang estudyante? Ano ang kanyang prioridad? Hindi ho mag-video games. Kundi ang responsibilidad ng isang mag-aral ay mag-aral ng mabuti. Mga kapatid, matutunay nating malalaman ang ating mga prioridad sa buhay
sa pamamagitan ng karunungan. Dahil ang karunungan ang magtuturo sa atin na gumawa ng tama at iwasan ang mali. At kung gagawin natin ang tama, tinuturuan tayong tingnan ang mga prioridad natin sa ating buhay. Kaya nga bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, sino ang prioridad natin sa ating buhay? Sino po? Ba't parang mahina? Sino? Si Jesus, ang Diyos. At tunay nating malalaman na dapat siya ang prioridad natin sa ating buhay sa pamamagitan ng karunungan. Pangalawang bagay, ang bawat isa sa atin may pagkukulang. Ang bawat isa sa atin nagkakamali. Bilang pari, may mga lumalapit sa akin minsan at sinasabi nila, Father, nakakapanghinayang. Kung nung estudyante pa lamang ako, nag-aral na ako mabuti. Father, nakakapanghinayang. Kung buhay pa sana yung nanay at tatay ko, naging mabait ako sa kanila. Sa madaling salita, ang dami nating panghihinayang dahil ang dami rin nating nagawang mali sa buhay na ito. Pero mga kapatid, parte ng buhay ang pagkakamali. Pero hindi natatapos sa pagkakamali ang buhay. Dahil sa bawat pagkakamali, dapat meron tayong natutunan. We have to learn from our mistakes. At doon sa natutunan nating sa pagkakamali, tayo ay bumabangon, tayo ay lumalago bilang tao. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong makulong sa nakaraan, huwag tayong makulong sa pagkakamali na nagawa natin. Bagkus sa tulong ng ating karunungan, babangon tayo at itatama ang pagkakamali. Dahil ang tunay na marunong, hindi inuulit ang pagkakamali, bagkus itinatama. Mga kapatid, kasama yan sa paghahanda. Kasama yan sa buhay natin bilang mga naglalakbay sa lupang ito. Pero hindi ho natatapos dito. Dadako tayo sa pangatlo. At ano ho yung pangatlo? Ang tunay na marunong tumitingin sa kinabukasan. Sa Ingles, tinatawag po natin itong foresight. Dahil tinitingnan natin ang kinabukasan natin. Marahil ang bawat isa sa atin dito may pangarap. Tama po ba? Nangangarap tayo na gumanda ang buhay natin. Nangangarap tayo na umasenso tayo sa buhay natin. Pero magandang tanungin, ano ho kaya yung ginagawa natin upang tayo ay magkaroon ng magandang buhay? Ano kaya yung ginagawa natin upang umasenso ang buhay natin? Minsan ho, may lumapit sa akin at sabi niya sa akin, Father, sana po bigyan ako ng magandang trabaho ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi ko sa kanya, manalig ka lang. Sabi ko sa kanya, naghahanap ka ba ng trabaho? Sabi niya sa akin, hindi. Paano ka magkakatrabaho kung hindi ka naghahanap ng trabaho? Alam niyo, minsan, ang mga estudyante, kapag may board exams, pupunta yan sa simbahan. Tama po ba? Ipapabless po nila yung calculator, lapis, papel, ano pa ho ba? Marami ho di ba? Minsan may natanong ako, sabi ko, bakit ipapabless to? Para swertihin, Father. Pero nung tinanong ko siya, nag-aral ka ba? Sabi niya sa akin, bahala na si Lord.
Bahala na po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mahilig tayo sa ganyan. Bahala na. Pero ipinapaalala sa atin na kung gusto natin magkaroon ng magandang buhay, kailangang paghandaan. At ano ang paghahandaan? Yung hindi ka lamang nakatuon sa ngayon, kundi tinitingnan mo din ang bukas. Tinitingnan mo din yung kinabukasan. Mga kapatid, ang tunay na paghahanda ng buhay ay hindi sa buhay natin ngayon, kundi ang tunay na paghahanda ng buhay ay ang buhay na walang handa, buhay na walang hanggan. At paano natin gagawin ito? Sa pagsusumikap natin na maging mabuti. Sa pagsusumikap natin na maging tunay na marunong. At ang tunay na marunong, laging naghahanda. Ang tunay na marunong, laging nag-iisip na gumawa ng tama at iwasan ang mali. Mga kapatid, hindi natin alam ang oras. Hindi natin alam kung kailan darating ang ikakasal. Kaya ano ang panawagan sa atin? Maging marunong, maging matalino. At paano maging marunong at matalino? Alamin ang prioridad sa buhay. Pangalawa, huwag matali sa nakaraan, bagkus matuto sa mga pagkakamali at pagkukulang na nagawa natin. At panghuli, huwag lamang tumuon sa ngayon, kundi tingnan natin ang bukas. Tingnan ang kinabukasan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na ang bawat isa sa atin ay huwag maging hangal, kundi maging marunong o matalino. Amen.